Bemboy, ang saya mo yata. Manong Bal, sino pong hindi magiging masaya kung ganito kaganda at karami yung aking aanihin na mais? Ito yung resulta ng aking pagsali dito sa NK University. Kaya in-apply ko yung aking natutunan. Ako may marami rin akong naitama sa mga nakasanayan kong farm practices. Pero huwag tayong masyadong kampante dahil may mga dapat pa tayong matutunan sa pag-ani. Una na dyan, yung ating post-harvest at sa tamang storage para hindi masisira yung aanihing mong mais. Ano pang ginagawa mo? Pumunta na tayo dun sa ating NK Corn Growers Community page kasi magsisimula na yung ating topic sa Syngenta. Sige na. Okay, sige po. Ito po. Magandang araw, Manong Bal at ka-NK Bemboy! Gayon din po sa lahat ng mga ka-NK natin na laging sumusubaybay mula sa una nating topic sa farm plan and budget. At ngayon naman, down to our last topic na po tayo mga ka-NK, itong ating harvesting, post-harvest at storage. Para magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol dyan ay makakasama nating muli ang isa sa Regional Agronomy and Technical Services Manager ng Syngenta Philippines Incorporated, si Sir Ryan Baldovino. Sir Ryan, kamusta po kayo? Magandang araw! Magandang araw sa iyo, ka-Green Ruben. At syempre, magandang araw din ka-NK Val at kay ka-NK Bemboy. At alam ko, napaka-excited na ninyo, no? Sa inyong first harvest ngayong season. Oo nga, si Ryan. Kaya bilang bago sa pagsasaka ng mais, si ka-NK Bemboy, curious din po siya kung kailan po ba daw ang tamang panahon sa pag-ani nito. Ang mga magsasaka natin ay maraming mga binabasehan. At ito ay kanilang mga pamantayan o mga indikasyon kung kailan ba dapat anihin ang kanilang mga mais. May mga ibang magsasaka na tumitingin sa kulay ng balat ng mais o kaya naman ng iba ay tumitingin doon sa mga dahon ng mais habang ito ay natutuyo. Pero ang pinaka-ideal na pamamaraan ay ang pag-estimate o ang pagtingin doon sa tinatawag nating physiological maturity. So ano ba itong physiological maturity na ito? So ang physiological maturity ay ma-achieve kung ang black layer doon sa bahagi ng butil ng mais ay nabuo na at ang black layer na ito ay indikasyon na tumigil na ang proseso ng paglalaman o yung pagpupuno sa butil ng ating mais. Para magkaroon ng gabay ang ating mga magsasaka, mahalagang alamin natin ang maturity ng ating mga hybrid corn varieties na tinatanim sa ating mga maisan. Sa mga NK hybrid varieties natin, mayroon din tayong mga maturity na maaaring maging gabay ng mga farmer. Ang ating NK6414 ay nasa 115 hanggang 120 days. Ang ating 8840 ay tinatayang nagmamature sa loob ng 100 to 115 days. Samantalang ang ating NK6410 ay may maturity na 100 hanggang 105 days. Ang atin namang NK306 ay nasa 110 to 120 ang maturity. Alam niyo po na karaniwan hindi talaga pantay ang pagkakaroon ng mga black layer doon sa mga butil sa puso po ng ating mga mais. Mas nauunang nagkakaroon ng black layer ang mga butil po ng ating mais doon po sa pinakadulong bahagi. Samantalang ang mga butil naman po na nandoon sa pinakapunuan o yung ibabaw na bahagi sa ating mais ay medyo mas nahuhuli po ang development ng black layer. So ano po ang dapat natin gawin? So para mabalanse po ang pagkuha o ang pag-estimate natin kung mayroon na bang black layer sa ating mga puso ng mga mais, maaari po nating hatiin ang puso ng ating mais at mula po doon sa pinakagitnang bahagi ay titingnan po natin kung wala na pong milk layer na naiiwan doon po sa mga butil ng mais. At sa panahon po ng ating physiological maturity, makikita nyo po na tapos na po yung milk layer na tinatawag at doon po nagsisimula na nating makita kapag kinuha nyo po ang butil ng mais, makikita nyo po doon at bahagya po ninyong tutuklapin ang
ang mga buto, doon nyo po makikita na nagsisimula na pong mangitim ang kulay ng buto ng ating mga mais. Ganyan pala yung tamang pagkuha ng grain sample sa mais. Sir Ryan, meron pa pong tanong si Kaingking Bemboy. Go ahead, Kaingking Bemboy. Sir Ryan, bakit po kailangan gawin itong grain sampling? Alam mo, Kaingking Bemboy, minsan hindi kasi sapat na yung kulay ng balat o kaya naman ay yung pagkatuyo ng mga dahon ang pagbabasihan natin, na kung pwede na bang anihin ang ating mga mais dahil may mga ibang factor na pwedeng makaapekto dito. Para maging tiyak na maaari nang pitasin ang ating mga mais, siguraduhin na i-check natin yung black layer at ito yung magiging tamang indikasyon natin na maaari nang anihin ang ating mga mais. Marami din tayong mga kapamaraanan kung papaano natin hina-harvest ang ating mga mais. At depende ito sa mga kasanayan o yung mga cultural practices na nakasanayan ng ating mga magsasaka. Nariyan ang nauuso ngayon na paggamit ng mechanical harvester o yung mga malalaking mga makinarya na ipinapapasok po sa ating mga maisan para ma-harvest po yung mga mais natin. At ito pong paggamit ng mga ganitong uri ng makinarya ay malaki po ang tulong para doon sa mga lugar na mayroon pong kakulangan ng mga labor. Pangalawa naman pong pamamaraan ay yung tinatawag natin na manual na harvesting, na kung saan isa-isang binabalatan ang mga mais, inaalis ang mga balat at pinipitas, at ang mga puso ng mais na wala ng balat ay ipinapasok po sa thresher para nang sa ganun ay maihiwalay po ang butil doon po sa mismong pakaw ng mais. At ang mga ganitong mga practice po ay kalimitang naoobserbahan o ginagawa ng mga magsasaka natin sa parteng Mindanao at sa parte naman po ng Kabisayaan. Ngayon, kumbinsido na po ako na gawin yung grain sampling. Sir, may tanong pa po si Manong Bal. Sir Ryan, may mga mais po kasi ako nasisira. Dahil una po sa moisture. Minsan naman may mga bukbok. Tapos andyan din po yung daga. Tama ka, NP Bal. Alam niyo po, para maiwasan natin ang pagkasira ng mais, lalong-lalo na sa panahon po ng anihan, siguraduhin po natin na hindi po ma-expose sa moisture o sa tubig ang ating mga binutil. Nang sa ganun po ay maiwasan po natin ang pagkasira. Ang mga magsasaka po natin kalimitan ay naglalagay po sila ng mga black canvas o yung mga tarapal at kinokoberan po nila yung mga sinako doon po sa mga area sa panahon po ng anihan para hindi po ito tuluyang mabasa kung maulanan man po ang kanilang mga harvest. Siguraduhin po din natin na sa panahon po ng harvesting ay matreasure po natin at maibilad po natin kaagad ang ating mga mais para nang sa ganun ay hindi po ito matagalan sa pagkakaimbak. Maaari din po tayong gumamit ng mga mechanical dryer kung available po ito sa inyong mga lugar. I-maximize po natin yung mga ganitong facility para mas mapaayos po natin ang pagbibilad ng ating mga mais. Pagkatapos din pong maibilad at sakali pong hindi pa natin maibenta ang ating mga harvest o yung mga butil po na natuyo na, siguraduhin din po na tayo po ay magkakaroon ng maayos na storage facility. Tandaan lamang po na wag lalampas sa 15% ang moisture ng ating ini-impact na mais dahil kung lalampas sa 15%, ito po yung pinaka problema natin dahil mas magkakaroon po tayo ng problema laban sa mga grain pest katulad ng mga weevils na mas mahirap pong i-manage later on. Pero wag po tayong mag-alala dahil ang Syngenta Philippines po ay may natatanging produkto at isa po itong napakahusay na produkto na bagay po para sa mga stored grain pest natin. At ito po ang ating Actelic 50EC na mula po sa Syngenta. So ano po ba ang Actelic 50EC? So ito pong Actelic natin ay nagtataglay po ng active ingredient na pyrimidine methyl
At ito po ay mayroong residual activity na umaabot po ng 6 na buwan. Nagtataglay din po ito ng broad spectrum control para po doon sa mga problema nating mga weevil na nasa stage po ng adult o kaya naman po ay yung mga immature forms. At napakadali po rin nitong gamitin. Ang ating pong Actellic 50EC ay flexible bilang admixture o kaya naman po ay yung fumigation or fogging application. Gayon din po naman yung residual spray application. At yung iba, yung mga gumagamit din po naman ng mga bag spray application. Sa gamit po ng tamang dosage at tamang timplada, ay nagiging epektibo po ang paggamit natin ng Actellic 50EC. Tandaan, protect your grades for better gains. Kayang kontrolin nitong Actellic 50EC ang halos lahat ng klase ng bukbok or storage pest. Samantala, kung problema sa daga, meron tayong Klirato Wax Blocks ang katapat dyan. Talagang wais, siguradong rat alis. Tama po ba, Sir Ryan? Tama ka dyan, Ka-Agring Ruben, dahil ang Klirato Wax Blocks ay napakabisa talagang rodenticide na maaari natin gamitin sa mga warehouse, sa bodega o yung mga bahay imbakan na doon natin inilalagay ang ating mga na-harvest o inaning mga mais. Ang Klirato Wax Blocks ay nagtataglay ng active ingredient na Brodipacum na isang anticoagulant na chemical or isang anticoagulant na agent. Kung ito ay makakain ng daga, pipigilan nito yung blood clotting at maaaring magdulot ito ng kamatayan dahil doon sa internal bleeding na nararanasan ng pesteng daga. Ang daga na makakakain nito ay maaaring mamatay sa loob ng 4 hanggang 8 araw. Kaya tandaan po natin na mahalagang magkaroon po tayo ng mga tamang gabay sa maayos na pag-iimbak ng ating mga inaning mga mais at ganun din kung tayo po ay mayroong problema sa mga storage pest katulad halimbawa po ng bukbok at ng daga, wag na wag po tayong mag-aalala dahil nariyan po ang pinagkakatiwalaang produkto po ng Syngenta, ang Actellic 50EC at syempre ang Klirato Wax Blocks. So yun lamang po mga ka-NK Ruben at ka-NK Bemboy at ka-NK Bal. Ayan, Sir Ryan, dahil po last topic na natin ito sa ating NK University, mensahe na lang po sa ating mga ka-NK na miyembro po dito sa NK Corn Growers Community. Maraming salamat, Ka-Agring Ruben. Alam nyo ho, napaka-exciting ng journey natin dito sa NK University dahil kahit panahon ng pandemya ay nakita po natin na ang buong puwersa po ng Syngenta Philippines ay hindi po tumitigil para magbigay po ng kaalaman, magturo po ng mga bagong teknolohiya at matulungan po ang ating mga magsasaka na mapataas po ang ating mga ani. Isa-isip po nating mabuti na ang ating pong mga natutunan ay magagamit po natin para mas lalo pang tumaas po ang ating kalidad ng ating pagmamais. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po! Ka-NK Bimboy at Manong Bal, maraming salamat din po sa pag-enroll ninyo dito sa ating online class. Naway marami po kayong natutunan. Happy graduation! Nako, marami talaga akong natutunan, Ka-Agring Ruben. Lalo't pat nagsimula ako na wala talaga akong alam sa pagsasaka ng mais. Pero dahil sa mga kaalaman na ibinahagi ng experts mula sa Syngenta Philippines Incorporated, ngayon ay nakita ko na ang magandang resulta sa pagsunod ng mga tips sa kanilang tinuro sa amin. Kaya maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Syngenta NK Growers Community. Agree ako dyan, Bemboy. Ako man marami ring naaning mga kaalaman. Yung mga pamamaraan na karaniwang kong ginagawa dati ay naitama ko na. Ngayon nakita ko na may maitataas pa pala ang aking kita sa pagmamais dahil sa tulong nitong NK University. Kaya maraming salamat din sa inyo, Ka-Agring Ruben. Nako, walang anuman po yun, ka-NK Bimboy at Manong Bal. Mas malaking galak po ang nararamdaman ng lahat ng bumubuo po nitong NK University dahil yon ang hangarin ng Syngenta.
na matulungan kayong mga magsasaka na mapaangat ang inyong ani at kita sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kaalaman at mga produkto na inyong maaasahan. God bless po sa inyong pagsasaka. Ingat po kayo. Bye-bye. At sa inyong lahat po mga ka-NK, patuloy lamang sa pagtutok dito sa ating NK Growers Community. Kung may mga kakilala po kayong nagmamais na hindi pa kasali sa community na ito, i-invite niyo po sila para mas marami pa po tayong matutulungan. Sa kahit anong hamon, huwag po sana kayong mawala ng pag-asa na ipagpatuloy po ang pagsasaka. Bilang mga makabagong bayani ng bansa, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Ako po si Ruben Gonzaga. Until next time mga ka-NK, bye-bye! God bless!